Taong 1958, sa Pian, Capiz. Itong mga panahong ito, isang katulong si Tadag ng mayamang hasyendero sa kanilang lugar. Ang trabaho niya, tagagapas ng damo sa bahay nito at tagapasan ng mga panggatong. Hindi biro ang estado ng taong pinagsisilbihan niya. Kilala yung mayaman sa kanilang lugar at maraming koneksyon pagdating sa pamahalaan at mga kasosyo sa negosyo. Bilang si Tadag ang isa sa mga pinagkakatiwalaan nitong tao kung kaya't hindi niya maipagkakaila ang kanyang kaalaman pagdating sa uri ng negosyong meron ang amo niya. Ayon kay Tadag, lahat ng aspeto ng pagkukuha ng pera ay pinasok na nito. Pag-aangkat ng mga mutya sa albularyo, pagpaslang ng mga nilalang kagaya ng mga mambabarang, at kung ano-ano pang gawain na maaaring magbigay daan para makalikom payo ng limpak-limpak na salapi. Maniwala kayo o hindi, sa oras na sumasapit ang anihan sa kanilang lugar, isa si Tadag sa nangangasiwa ng perang pumapasok sa pamilya nito. May mga pagkakataon ding habang nasa kasagsagan ng gapasan, merong ipinapaligpit ang kanyang amo sa iilang tauhan nito. Bagaman gano'n na ang nangyayari sa kanilang lugar, nagpatuloy pa rin sa paninilbihan itong si Tadag. Sa isip-isip niya, mas mainam na dumikit na lamang sa amo niya sa pagbabakasakaling balang araw makakakuha din siya ng mutya. Sa pagsapit ng hapon ng Biyernes Santo, habang abala siya sa pagpapasa ng mga tipak ng kahoy, may nasipat siyang isang matandang kuba na dahan-dahang naglalakad papasok sa bahay ng kanyang amo. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman niyang sinundan ito para matingnan kung ano ang gagawin nito sa loob. Pagsilay ni Tadag sa kuba na kausap ang kanyang amo, agad naman siyang lumapit rito habang nananatiling walang imik. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon narinig ni Tadag ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa bertud ng isang lahi ng aswang na kalimitang hindi tinatabla ng aral ng kanan. Ayon sa matanda, kalakip ng bertud na yon ang isang gamit na representasyon ng isang diwatang nagngangalang Kaptan. Dagdag pa nito na marami siyang pinagdaan ng kaganapan para lamang makamit ang dalawang matataas na uri ng armas. Matapos nitong mailahad sa kanyang amo ang tungkol roon, agad naman yung lumuhod habang itinataas ang dalawang bagay na nababalot ng telang kulay itim at ginto. Habang pinagmamasdan niyo ni Tadag, dahan-dahan na siyang naglalakad papalayo sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sarili ang seryosong tagpo ng dalawa. Subalit bago pa man siya makalabas ng pinto, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang kanyang amo ng, "Huwag ka nang umalis. Alam kong kanina ka pa nandyan. Lumapit ka, Tadag. Pagmasdan mo ang ipinapakita ng kaibigan natin." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang labis niyang pagtataka sa kadahilan ng animoy hindi man lang yun nababahala na masaksihan niya ang isa sa pinakamahalagang gamit na malapit na nitong makuha. Bagaman alam ni Tadag na isang kolektor ang amo niyang yon, ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit napakakampante nitong ipakita ang mga mahalagang bagay sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong eksena, doon niya nasilayan ang isang singsing na gawa sa purong ginto. Sa tabi nito, nasipat naman niya ang animoy bato na merong napakasangsang na amoy. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, agad naman itong itinago ng kanyang amo. Sa pag-alis ng kuba sa loob, agad naman siya nitong inanyayahan na mag-usap. Para makasigurong walang ibang nakikinig sa kanila, minabuti ng amo niya na sa loob ng silid nito ipagpatuloy ang kanilang paksa. Dahil sa wala namang kakayahang tumanggi noon si Tadag,
kung kaya't napilitan naman siyang sumunod dito sa kabila ng dami ng kanyang mga gawain. Pagdating nila sa loob, kampante naman siyang pinaupo ng amo niya sa isang bangko habang abala yun sa pagtatago ng nakuha nitong bertud. Maya-maya pa, pagsilay nito sa kanya, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, Maaaring nagtataka ka kung bakit ganito ang uri ng pamumuhay na meron ako. Hindi ako ordinaryong tao, Tadag. Kahit yung mga taong nakikita mo rito, hindi rin sila katulad mo. Ang asawa ko, mga anak ko, ibang katulong ko, parte lamang sila ng totoong anyo ko. Makinig ka, wala na akong oras. Ikaw ang pinipili ko para magtanga ng aming mga lakas at kakayahan. Gamitin mo ito sa kung anong bagay ang maisip mo. Wala akong pakialam. Ang importante ay nagawa ko na ang trabaho ko. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tadag nang masipat niya yung unti-unting nagkakaroon ng kapas sa katawan. Mabilis din ang pagtaas nito at pagbabago ng anyo. Halos kisap mata lamang ang naging pagitan nang bumungad sa kanya ang isang nilalang na animoy nahahanay sa isang maharlikang uri kung iyong titingnan. Paglalarawan dito ni Tadag, meron itong gininto ang kapa, malasakambing na mga paa, may dalawa yung mahabang sungay sa ulo at napakarami nitong abubot sa katawan. 3 din ang daliri nito at meron yung bungangang halos sinlaki ng butas ng isang banga. Dagdag pa ni Tadag na sa tanang buhay niya, tanging ang nilalang na yon ang nagbigay ng takot sa katawan niya. Habang patuloy niya yung pinagmamasdan, dahan-dahan naman siyang sumusuot sa ilalim ng higaan nito para magtago. Pagbaling niya sa ibang bagay ng kanyang paningin, muli niyang narinig ang normal na tinig ng kanyang amo. Sa muling pagsilay niya dito, bumungad ito sa kanyang nakangisi na parabang walang nangyaring kakaiba. Makalipas lamang ang ilang minuto, inilahad nito sa kanya ang tungkol sa mga responsibilidad na kinakailangan niyang gawin. Kalmado ding inilahad ng kanyang amo na bago sumapit ang sumunod na araw, wala na ito sa tahanang yon. Babalik na ito sa mundo ng mga engkanto kung saan naroon ang orihinal nitong lugar. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtanong sa kadahilan ng bakit napakabilis naman yata ng desisyon nito. Bukod sa wala siyang makitang dahilan, nasisiguro niya ding masaya yun sa lugar na kanilang tinitirahan. Matapos naman yung marinig ng kanyang amo, mumisilang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, 200 taon na akong namumuhay dito. Sa loob ng panahong yon, ikaw ang 80 tagasunod ko. Maswerte ka sapagkat kailangan kong bumalik sa totoo kong mundo para manumbalik ang dati kong lakas. Masyado nang marupok ang katawang kong ito. Hindi maglalaon kusa na itong bibigay. Kagaya ng sinabi ko kanina, sa iyo ko ipapamana ang lahat ng aking pinaghirapan. Babalik naman ako, pero siguro hindi na kita maaabutang buhay dito. Mag-iingat ka, Tadag. Hangad ko ang kagandahan ng iyong hinaharap. Matapos nitong makapagsalita, muli nitong kinuha ang bertud ng aswang, kalakip ang armas ng diwatang nagngangalang Kaptan. Iniligay yon ng kanyang amo sa itaas ng aparador at kasabay nito ang dali-dali naman itong paglabas ng silid. Nang si Tadag na lamang ang naiwan sa lugar, agad naman niyang kinuha ang bertud ng aswang at ang gamit ng Kaptan. Nang maisilid niya na yon sa kanyang bulsa, agad din naman siyang lumabas na parabang walang nangyari. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay, nasipat niya ang tahanan ng kanyang amo na animoy dahan-dahang nawawala. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ito,
unti-unti niyang nasisipat ang katawan ng punong nasa likurang bahagi ng bahay. Maya-maya pa, sa pagsapit ng hating gabi, laking gulat na lamang niya nang tuluyang yung mawala. Ang tanging nakita na lamang niya sa lugar ay ang malawak na lupa na binubuo ng mga damong animoy matagal nang naroong namumuhay. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mapatakbo papalayo. Sa pagbagtas niya ng daan, halos mabaliw naman itong si Tadag sa kadahilanang maging ang malawak na palayan ay dahan-dahan ding nawawala. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang napakasukal na paligid na parabang hindi yun tinirhan ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang mga nasisilayan sa lugar, minabuti niyang tumungo sa kubong kanyang itinayo para sa tahanan ng mga kambing nilang alaga. Pagpasok niya roon, hindi na niya ninais pang imulat ang kanyang mga mata hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, bumungad sa kanya ang napakalawak na lupa na walang katao-tao. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya mawari kung nababaliw na ba siya o ano. Isipin niyo na lang, sa isang iglap na wala ang napakalawak na lupain ng kanyang amo. Idagdag mo pa dito ang pagiging ordinaryo nitong si Tadag, kung kaya't hindi malabo na masiraan siya ng bait sa mga bagay na kanyang nakita. Bagaman hindi niya maunawaan ang mga kaganapan, pinili niyang paniwalaan ang mga bagay na inilahad ng kanyang amo. Upang mapatunayang hindi siya nananaginip, dinukot niya ang kanyang bulsa na kinaroroonan ng 2 gamit na kanyang nakuha. Pagkapa niya sa ilalim nito, laking gulat na lamang niya nang mahawakan niya ang 2 bagay. Sa puntong yon, doon niya napatunayan na ang kanyang memorya noong nagdaang hapon ay totoo. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya siyang libutin ng lugar. Lahat ng pag-aari noon ng kanyang amo ay pinuntahan niya sa pagbabakasakaling may madadatnan pa siya doong gamit at tauhang nagtatrabaho. Subalit sa ilang beses niyang pagsusuyod sa lupain, bigo talaga siyang makasilay ng iilang mga tauhang kanyang kakilala. Dahil dito, sinubukan na ni Tadag na magtanong-tanong sa baryo, subalit maging ang mga tao sa lugar na yon ay hindi alam ang tungkol sa pag-iral ng negosyong minsan niyang kinaaniban. Upang hindi na siya magbigay ng karagdagang pagkalito sa mga ito, minabuti na lamang niyang bumalik sa kulungan ng kambing para pag-isipan ang mga susunod niyang gagawin. Lumipas ang mga araw, nananatiling nasa loob ng kulungan itong si Tadag. Palagi na siyang tulala noon at nag-iisip ng malalim ukol sa mga kaganapang kanyang nasaksihan. Madalang na din siya noong kumain, gawa ng purong mga kamoteng kahoy na lamang ang kanyang nasisilayan sa lugar. Sa pagsapit ng araw ng Martes, habang tulala siyang nakahiga sa kulungan ng kambing, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa 2 bagay na naroon sa kanyang bulsa. Pagramdam niyang unti-unting umiinit ang mga ito, agad naman niya yung kinuha habang tulala itong pinagmamasdan. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang nakakarinig ng kakaibang tinig sa kanyang isipan na parabang inuudyukan siya nitong kainin ang bagay na yon. Dahil sa mga kakaibang kaganapang kanyang nararanasan, sinubukan niyang ibaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Subalit, habang mas lalo niyang nilalabanan ng tinig ngayon, mas lalo lang lumalakas ang kanyang hangarin na sundin ang nais nito. Hindi naglaon, nagulat na lamang itong si Tadag nang mapansin niyang subo-subo na niya ang kanyang kamay. Sinubukan niya pang iluwa ang bertud pero hindi niya na yun nagawa. Dahil sa pangyayaring yon, hindi niya maiwasang kabahan, gawa ng alam niya kung anong uri ng mga nilalang ang isang aswang. Ang labis niya pa noong ikinakabahala,
hindi biro ang lahi ng mga nilalang na pinanggalingan ng bertud na kanyang nilulon. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan ni Tadag na isuka ang lahat ng mga kinain niya. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagsungkit sa kanyang lalamunan para masuka. Subalit, kahit anong gawin niyang pagsungkit dito, purong tubig lamang ang kanyang nailuluwa. Nag-umpisa na ding mamaga ang kanyang bunganga kung kaya't minabuti na niyang tumigil. Sa pagsapit ng gabi, nanatiling nakahiga itong si Tadag sa loob ng kulungan ng kambing. Ilang araw na din niyang hinihintay na bumalik ang mga inaalagaan niyang hayop, pero ni isa sa mga ito, wala siyang nakita. Maaaring sumabay yon sa paglaho ng kanyang amo, kung kaya't hindi na yon nakauwi sa kulungang kanyang ginawa. Habang dahan-dahang binabalot ng kadiliman ng buong lugar, panay naman ang kanyang pagbalikwas mula sa kanyang pagkakahiga dahil sa dami ng lamok na nagkukumpulan sa kanyang balat. Makalipas lamang ang ilang minuto, dala ng gutom at pagod ni Tadag, hindi niya namalayan ang kanyang sarili na nakatulog na pala. Sa paglalim pa ng gabi, habang mahimbing siyang nagpapahinga, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng iilang mga panauhin na nag-uusap sa paligid. Pagsilay niya sa lugar, doon bumungad sa kanya ang iilang mga kalalakihan na armado. Dala ng kanyang pagkagulat sa mga ito, agad naman siyang napaupo habang nagwiwika dito ng, "Wala ho kong pera. Wala din ho kong pagkain. Pakiusap, huwag niyo ho kong sasaktan." Nang marinig naman yon ng mga panauhin, nanatili lang naman itong nakatitig sa kanya habang walang imik. Maya-maya pa, pagsilay niya sa isang lalaking naglalakad papalapit sa kulungan, narinig naman niya yung sumagot sa kanya ng, "Ako nga pala si Gimo, Tiniente Gimo. Kaya kami naparito dahil naramdaman namin ang presensya mo." Nakakatuwa naman. Hindi namin inakala na matapos ang Biyernes Santo, lilitaw ka. Alam mo ba kung ano ka? Dahil sa sinabi nito, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tadag sa kadahilan ng kilala niya ang taong yon. Matunog ang pangalan na yun sa kanila, gawa ng palagi niya yung naririnig sa amo niya. Kung hindi siya nagkakamali, ang pangkat ni Teniente Gimo ay binubuo ng mga aswang. Matapos niya itong makilala, pinaghalong kaba at takot naman ang kanyang naramdaman. Alam niya kasing halang ang kaluluwa ng mga ito, gawa ng kaya nitong pumatay ng mga ordinaryong tao para magsilbing pagkain lamang ng kanilang grupo. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para magsalita, doon na siya muling nagmakaawa para mailigtas ang kanyang buhay sa tiyak na kapahamakan. Subalit, nang marinig naman ni Teniente Gimo ang kanyang mga sinabi, tumawa lang naman yon habang seryosong sumasagot sa kanya ng, "Bakit ka naman namin sasaktan? Kung tutuusin, kami pa ang dapat na matakot sa iyo. Ginoo, hindi biro ang tinatangan mong bertud." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglahad nito sa kanya kung anong bertud ng aswang ang kanyang nakuha. Ayon kay Teniente Gimo, na kung hindi siya nagkakamali, ang bertud na nasa loob ng sistema noon ni Tadag ay ang bertud ng isang lahi ng mga aswang na kilala sa tawag na agaras. Hindi biro ang lahing kanyang pinasukan sa kadahilan ng kilala ang lahi na yon bilang mga matatakaw na mga aswang. Lahat ng nilalang na merong alam pagdating sa karunungan ay kaya nilang kainin. Hindi rin basta-basta ang tinatangan nitong kakayahan, gawa ng nasisiguro ni Teniente Gimo na kahit ang mga amaranhig ay walang panama sa ganoong lahi. Naniniwala din ito na kapag ang isang agaras ay nabubuhay sa mundo, tinatawag nito ang lahat ng nilalang na nahahanay sa kanyang lahi para ipagbigay alam ang kanyang pagdating. Dagdag pa ni Teniente Gimo, isang himala ang nangyari kay Tadag
sa kadahilan ng matagal nang hindi umiiral sa mundo ang lahi ng Agaras. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman niya dito kung saan niya nakuha ang bertud na yon. Dahil sa wala pa siyang gaanong tiwala noon sa tinyente, minabuti niyang ipaalam lamang dito na ang tanging bertud lamang ng Agaras ang nasa kanyang puder. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang paisa-isang pagdating ng iba pang mga aswang. Karamihan sa mga ito ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar ng Iloilo na binubuo naman ng iba't ibang klase ng lahi ng kanilang uri. Matapos naman yung masilayan ni Tadag, tinanong niya ang mga ito kung ano ang pakay nito sa kanya. Pagkarinig naman ng mga aswang sa kanyang sinabi, agad din naman itong inilahad ng kagaya ng pakay ni Teniente ay ganun din ang sa kanila. Kinakailangan kasi nilang magpakita sa Agaras sa oras na lumitaw yon, gawa ng maaaring madamay ang kanilang uri kung hindi sila nito makikilala. Dagdag pa nito na, ang kanyang paglitaw ay nangangahulugan lamang ng pag-iisa ng kanilang mga angkan. Matapos naman yung marinig ni Tadag, doon na niya sinubukan ang mga nilalang. Una niyang ginawa, pagtrabahuhin yon para magkaroon siya ng magandang tahanan sa lugar. Nang marinig naman ng mga aswang ang kanyang utos, agad naman yung nagtrabaho sa kabila ng mga responsibilidad nilang naiwan sa kanilang mga lugar. Halos ilang araw din yung nanatili hanggang sa naitayo na nila ang nais na tahanan ni Tadag. Matapos nila yung maisakatuparan, agad naman silang lumisan. Si Teniente Gimunoon at ang pangkat nito nangakong bibisita sa kanya tuwing sasapit ang araw ng Biyernes at Sabado. Sa pag-alis ng mga aswang sa kanyang tahanan, agad namang inumpisahan ni Tadag ang pagtatanim ng mga halaman. Dahil sa wala siya noong mapagkukunan ng salapi, responsibilidad niyang magtanim ng makakain para sa kanyang sarili. Makalipas pa noon ng ilang linggo, unti-unti nang nagkaroon ng kaalaman si Tadag pagdating sa kakayahan ng bertud na kanyang tinangan. Ang gamit naman noon ni Kaptan ay nananatili sa kanyang kamay, naghihintay lamang ng panahon na yon ay kanyang gisingin. Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, ang Kaptan ay isang uri ng diwata na namamahala sa pangkalahatan. Itinuturing din itong supremo dahil sa lakas nitong mamahala sa mga kauri niya. Dagdag pa ni Tadag na ang Kaptan ay karaniwang nanananahan sa kalangitan. Bihira lang din yon kung bumaba sa lupa sa kadahilan ng ang tanging nais lang nito ay manood sa mga nilalang na namumuhay sa kalupaan. Ang Kaptan lang din ang natatanging diwata na kung saan hindi pinipiling manirahan sa kanyang teritoryo na naroon sa kabilang mundo. Makalipas pa ang ilang buwan, nararamdaman na ni Tadag ang unti-unting paggaan ng kanyang buhay. Ang iilan kasing lahi ng mga aswang na nakatira sa malayong lugar, inutusan niyang tumira malapit sa bahay niya nang sa gayoy may makakatuwang siya. Hindi naman nagreklamo ang mga ito sa kanya, gawa ng alam ng mga nilalang na yon kung ano ang parusang naghihintay sa kanila kung sakali mang talikuran nila ang utos ng isang Aragas. Sa pagmulat ni Tadag sa kanyang mga abilidad, doon na niya natutunang kumain ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kalimitang kinakain niya noon ay mga laman lupa at mga engkantong namiminsala sa baryo. Hanggat maaari, iniiwasan niyang kumain ng aswang, gawa ng sa tingin niya hindi yun nalalayo sa ordinaryong tao. Habang patagal ng patagal ang kanyang pagtangan sa bertud, tila bang nagiging madalas na ang pagramdam niya ng labis na pagkagutom. Noong una, nakokontrol pa ito ni Tadag pero dumating ang araw na halos nagkukusa ng gumalaw ang kanyang katawan para tumikim ng buhay na karne ng isang aswang.